Yes, Jiggy, sinintensya ng habang buhay na pagkakabilanggo si Jose Maria Panlilio matapos siyang hatulang guilty beyond reasonable doubt ni Judge Luis Acosta ng Calamba RTC Branch 36 sa kasong pagpatay at pagnanakaw umano. Tinaguri noong Philippines Most Wanted at may patong na 5 milyong piso sa ulo si Panlilio. Emosyonal ang anak at apo ng biktimang si Ariel, lalo pat nakita nila sa courtroom sa loob ng New Bilibid Prison si Panlilio. Batay sa 48 pahinang desisyon, meron mang kasama o wala si Panlilio, ang findings ng korte, pinagbabaril ng akusadong magkapatid na Albert De Castro Gutierrez at Ariel De Castro Real sa kanilang likuran noong July 15, 2003. Tinangay rin daw ng akusadong 250,000 pesos cash ng magkapatid na pangtubos sana sa Starex van ng akusado. Mula noon, nagtago na nga si Panlilio pero taong 2010, naaresto sa Thailand si Panlilio na nag-iba na ng pangalan matapos makakuha ng tip ang ina ng biktima. Agad niya itong pinagbigay alam sa Interpol sa bansa at sa Thailand. Hindi na nagbigay ng pahayag ang convicted na si Panlilio na agad ding ibinalik sa loob ng maximum security compound ng New Bilibid Prison. Ilang minuto lamang itinagal ng promulgation at hindi na rin nakun ng pahayag ang abogado niyang si Attorney Raymond Fortun. Ang Volunteers Against Crime and Corruption labis daw na natutuwa sapagkat nakamit ng pamilya pamilya ng biktima ang hustisya. Pinagbababa din ng korte si Panlilio ng tig 300,000 piso sa naulila ng bawat biktima, actual damages na 250,000 pesos at 25,000 pesos naman para sa burial expenses ng mga biktima, Jiggy. Iyan yung mga kaanak ni Panlilio, nagbigay ba ng pahayag kaugnay dito sa hatol kay Jose Maria Panlilio? Sige, hindi na rin natin napakabilis kasi nung naging pagbababa ng hatol at hindi na tayo nagkaroon ng anumang pang mga pagkakataon na makamingle din yung mga kaanak niya kung meron man pero may sinasabi sa atin yung iba nating yung kasamahan din kanina na may mga nakita rin daw sila pero tumatanggi rin daw na magbigay ng pahayag. Itong si Panlilio ay makailang beses na sinubukang makuna ng pahayag pero Jiggy, hindi siya sumasagot man lamang o tumitingin kapag siya tinatanong kung meron siyang panig na naisip paabot kaugnay nga ng pagbababa ng hatol sa kanya na habang buhay, kaugnay nga ng robbery with homicide na kanyang kaso, Jiggy. Yung hatol, dyan na mismo ginawa sa compound ng NBP. Bakit ganun? Ano yung paliwanag doon? Jiggy, nung matanong natin si Attorney De Castro na ina ng dalawang biktima, sinabi nga niya nung iuwi ng Thailand itong si Panlilio, una dinala siya sa DJMP dahil nga dun sa kaso na sa City Jail ng Calamba. Isa ka rin sa mga nag-cover doon nung time na yon. Pero nalaman nila na meron na palang na-promulgate din na kaso na estafa umano laban kay Panlilio doon sa Mandaluyong RTC. Kaya naman ipinasa nila ito sa korte at doon nga nagkaroon din ng desisyon na ilipat na siya bilang isang sentensyado sa NBP. Kaya naman kanina ay doon na lamang nagpunta yung huwes mula sa Calamba RTC at ilang minuto lang, Jiggy, nagdasal lamang at nag-render na kagad nung judgment dahil yung dispositive position lamang yung binasa at nag-adjourn na natapos na yung pagdinig, Jiggy. Si Ginang De Castro, si Attorney De Castro, yung nanay ng mga biktima, nagbigay ba ng pahayag? Oo, Jiggy, talagang emosyonal siya, Ang sinasabi nga niya, dininig ng Panginoon ng kanyang mga dasal at sinasabi niya, yung pera daw, maaaring sabihin ng iba na tapatan na lamang ng pera itong kaso na ito. Pero sabi niya hindi matatapatan ng namang halagang ng pera, malaki man na halaga ay hindi daw kayang tapatan yung buhay ng kanyang dalawang anak. Dahil sabi niya, ang gusto raw niya, maibalik sana yung buhay ng kanyang anak. Pero yun nga, hindi na raw ito mangyayari at Jiggy. Sinabi niya na nagbunga nga raw yung kanyang paghihirap kaya naiiyak siya kanina nung talagang ibaba yung hatol naiyak kaagad itong si Attorney De Castro sapagkat siya nga yung isa sa masigasig na nagdidikit pa ng mga flyers, namimigay ng mga flyers sa mga tao para sabihing wanted na itong si Panlilio at nakarating pa nga siya mismo doon sa Thailand nung magkaroon sila ng tip mula sa isang mapagkakatiwalang source at kasama ng Interpol ng Pilipinas mula sa Kamkrame at sa NBI at kayo din sa Interpol ng Thailand ay nahanap nga nila ang kinaroroonan ni Panlilio doon sa isang jewelry store sa Thailand, Jiggy. Maraming salamat, Ian Cruz.